Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa viral na topic sa social media na kung saan pinuputakti ng batikos ang mga netizens ang administrasyon sa isang project nila na ang daming kumu-question. Tungkol po ito sa gagawin nilang arena o stadium para mag-concert si Taylor Swift, Coldplay at iba pang mga sikat na mga singers. Okay, so dito sa headlines ng Philippine Star, San Diego Sports Arena among inspiration for Clark Stadium Project, CIAC. Yung CIAC is Clark International Airport Corporation, na kung saan sila yung nag-initiate na magpatayo ng stadium. So ngayon nag-viral yung mayroong slide ginamit sa isang presentation na lumabas sa so ito ang yung viral na short video slide. Taylor Swift ready by 2028. Tapos yung slide o yung arena na ipinakita kinopya lang pala. Ay typical malala nyo yung Love the Philippines na controversial promotional video. Ang daming kinopya, nakakaya. Ito, yun yung reklamo ng mga netizens dahil yung ipinakita sa kanilang slide or video sa San Diego. Kaya baka makapiright tayo. Pinakita nila yung I don't know. Okay, so tanong, magkano ang proposed budget ng arena na ito para kay Coldplay, Taylor Swift, Coldplay? I'm not sure. Parang, di ba, dumating na sa bansa itong Coldplay at nanood ang presidente. Talagang mahilig. Concert, siya talaga? Concert, anong tawag? Concert king, basta mahilig sa mga kanta-kanta. Wala namang problema ako. Mahilig din ako sa kanta-kanta. Kaya lang, iba kung presidente ka. Ang daming problema ng bayan, ang daming nagugutom, ang daming pangako na hindi pa natutupad. Tapos, pa-concert ka lang. Kailan ba yung sa Philippine Arena? Yung grabing traffic, sino ba yung nag-concert doon? Tapos, ang presidente pumunta doon, nag-helicopter. Kalimutan ko na sinong artista na singers, band na nagpunta doon. Na mismo ang yung mga artist nagreklamo na sa traffic kasi na-traffic sila the worst traffic. So nandoon ang presidente, nanood ng concert. So punta tayo sa budget. 34 billion pesos. Oh my God. Akala ko malaki na yung Senate building natin is 27 billion. Tapos ito na naman. Another project. 34 billion. Okay lang sana kung marami na tayong yung mga kalsada sa yung mga farm to market roads, yung sinasabi niya na i-establish. Saan na? Totoo na may nasimulan na build ni PRRD. Kailang yung sabi niya na ipagpapatuloy niya. Sa ngayon, humina yung implementation ng build. Hindi katulad nung si Tatay Digong na yung farm ko sa
bulubunduking parte ng Bukidnon, naabot talaga ng kalsada. After nawala si Digong, wala na, humina na. Ito pala, inuuna nila ang mga stadium, inuuna nila ang mga Senate building. So, ayan, grabing ngayon, grabing paliwanag na ginagawa nitong Clark International Airport Corporation. Pinuputakti na even ang Department of Tourism, kasi nadadami ng tourism maraming netizens na bumabati ko sa tourism parang sila na naman ang nangupya doon sa San Diego Arena sa California. Dumidistansya, wala kaming dyan. Ang sabi ng tourism, nag-press release sila, wala kaming in-invite lang kami. Kasi daw, pang turismo daw yun. Pang turismo yung mag-invest ka ng 34 billion pesos to attract tourist. Kuno. Sabi nga ni Professor Malo Tikia, yung kanyang post, na mula nung sinimulang buhusan ng pera yung New Clark City, may housing project, may mga malls, basta buhos na mag-recreate daw ng 60,000 jobs. Sabi ni Professor Tikia na the promises are yet to happen. Wala pa. Kaya siguraduhin nyo, sabi ni Professor Tikia, na kausapin nyo muna yung artist kung papayag siya na mag-concert dyan by 2028. Yung pala, lumalabas ngayon sa paliwanag ng Clark International Airport Corporation, hindi pa nila nakakausap yung mga Coldplay, yung si Taylor Swift, wala pang coordination. Ano lang daw, they're hoping that kung mayroong malaking stadium o arena, baka daw ma-attract si Taylor Swift, ma-attract si Coldplay at iba pang mga sikat na artista. What kind of ito yung mga isipan ng mga tao na hindi nakaranas ng hirap. Lang sila, basta lang may masabi na nagawa. Kailang hindi nila iniisip yung return of investment. Yun yung tanong ni Professor Malo Tikia. How about the return of investment? Lugi po tayo, lugi ang taong bayan. Yung buhusan mo ng 34 billion, mamaya hindi naman lang. Ako, ang dami ko nang nakikitang projects sa amin sa Cagayan de Oro. Mayroong Cagayan de Oro International Convention Center. Nandun sa isang mataas na parte ng Cagayan de Oro. Sinimulan ito ng mga Pimentel. Hanggang ngayon, halos wala o kokonti ang nagpupunta sa venue na yun para doon mag-gathering. So it's a waste of money yung ganyan na proyekto na pinaglalaanan ng pundo na parang pasikat lang para lang may masabing proyekto. Kaya lang ang tanong, ano ang pakinabang ng taong bayan? Yun ang dapat masagot. Pakinabang ng taong bayan. Dahil yung pera na yan, hindi pera ng Clark International Airport Corporation, pera ng taong bayan. In the same manner, yung Maharlika Investment Fund, pera yan ng taong bayan. Mag 1 year na mula nung ibinida ni Pangulong Marcos yung Maharlika Investment Fund, sinusilduhan natin ng malalaking amount yung mga opisyalis dyan. Up to now, wala pa rin silang project na nasisimulan. Yan po, ganyan po ang ating gobyerno ngayon. Mahilig
gumastos ng pera na parang yung pera pinupulot lang, yung pera parang buhangin lang sa tabi ng dagat nga magpala ka lang, ilagay mo sa sako, dalhin mo, gastusin mo. Ganon ang tingin nila sa pera ng taong bayan. So, yan po. Kaya dapat lang mga netizens, democracy man kaya tayo, edi voice out natin ang ating mga saloobin para malaman ng mga powers that be na sana ma-awaken sila na hindi nila pera yan, accountable sila sa taong bayan.